ng Beast ang kanilang regular season run. Pasok na tayo sa game number 3. Men, alam mo, ang worry ko lang dito sa Hellcourt, no? Doon sa apat sa 5 miyembro dito ng Aurora, medyo makunat-kunat, pre. Ang hirap patayin, ang hirap ma-one shot, ang hirap ma-one hit ni Xnova. Hook! Ano magiging resulta nito? Uy, wait lang, hook! And maagang flicker kagad para kay Aqua. No, and this is very unfortunate if you're AP Bren, pero Agara naman makakapag-clear. At ito pala ang kalakasan no, ng isang Hellcourt room. Bukod sa nakakapag-regen guy, magbibigay ka din ng additional wave clear. And Joshi, sa pagkakaalam ko wait lang, ano pa bang ibang magandang tignan dito? Well, for this Hellcourt, pwede niyang gawin pa ulit is to target Yue. Force that ultimate kapag meron na. Kasi ngayon, wala pa naman, pwedeng targetin niya pa rin for the assassination dahil nga din na naka-lethal ignition siya. So mataas din yung damage output talaga ng isang Hellcourt. Bigyan mo lang yan ng isang Fury Hammer at the very start, pwede niyang mamain yung isang Eve. Another thing na pwedeng asahan would be AP Bren dahil meron silang dalawang pang-istorbo doon sa formation ng Aurora. The Hellcourt and even this Alice, magkakaroon ngayon ng laya itong si Aqua and si James Punks na puntahan o bawasan yung frontline. So may variant sila. Merong mga responsibilities bawat isa to enter the team fight. Pero for Aurora, yung hook lang Oo. Pag na-hook ni Light, pwede na. Tsaka parang nakakatakot din no, na if you are a Hellcourt, especially no, come level 4 dito ni Light, ay medyo mahirap na biglang pumasok kasi bagla kang kakainin. And AP Bren, no, again, hindi ko ma-stress kung gaano ka-importante itong larong ito for the franchise of AP Bren na last season ay hindi rin ata siya nakapasok ng playoffs. Yun nga, naku, pasok ata si James Punks. May follow-up pang hook mula dito kay Light. First Blood ay napatungo dito sa Aurora Gaming. Ngayon ay Pagong ay available na. Si James Punk kagad ang nabigyan doon. Pero may continuation na ang laban. Nagamit na rin yung throw. Napasok ito si Xnova. Mirror manipulation na nagamit at nakagat. Saktong-sakto din lamang. Yue nakakuha ng kill. Parang nabukulan ata ang AP doon So many resources na nagamit ng AP Bren para sa... May nakuha ba sila doon? Well, technically wala. Kasi kung tutusin for AP Bren, that was a very unwarranted entrance mula kay Lord JM. Wala na yung jungler nila. Maagang nabigyan. Wala yung Fredrin dun sa point na yun. Nagamit na nga yung heavy spin doon pa lang sa LMB para lang ma-burst na yung Fredrin. Hindi na kailangan yung pasok niya. And wala silang damage output. They tried. Xnova tried to enter. Pero nangyari yung sinasabi mo, Umi, nakagat bigla yung Hellcourt. At sa ngayon, no, lumaki bigla lamang ng Aurora Gaming. 1.6k in the first 3 minutes of the game. Mas lalong lumabo ang keys to victory dito para sa AP Bren dahil alam natin na kapag nakakakuha ng maagang lead na ganito ang Aurora Gaming, kadalasan ay tinatapos agad nila ito. Oo, ang mahirap pa dito, sobrang komportable sila doon sa mapa na hawak-hawak natin, Expanding Rivers. Atras muna si Xnova. By the way, unang item dito ni Aqua pala ay Piercer. So parang laban ata at aksyon ng kanilang plano. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Xnova. Pero wala silang makukuha doon. Oo, it was a nice attempt, no? Nabawasan naman nila si Light. Here comes the Bravest Fighter against Lord JM. Napakakunat naman talaga ng dalawang hero na to. Ayan na, naglulukuhan lang. Pero masyadong masakit itong si Edward. Sabi ni Lord JM, sige, wala nang minion. Pwede akong lumaban. Pero atras mulang muli. Pero pinagtutulong-tulungan ng Aurora na ma-zone at mahawakan itong bottom. 20 seconds para sa next na objective. Pero kakalmahan muna. Kaya bang lumaban dito ng AP Bren against Aurora Gaming sa pangalawang Pagong? O mas okay ba na ibigay muna nila, hanap na lang ng trade sa ibang parte ng mapa? Literal na mas okay na maghanap sila ng trade at kumuha sila ng pick-off away from this turtle. Dahil sa nature ng lineup na meron ng Aurora, they would hero turn as fast as they can. They have the heavy spin, they have the bloody hand, and even Yue has to use his own RWM. And right now, si Shizu yata yung pag-turn non-heavy spin na nagamit na. Yan na, ilalayo nila. James Punks ay naipit. Demon Knight ang nagtagumpay. River Manipulation din nagamit din. Pasok ito. Ay, nakagat! Oh my goodness! Patay si Lord JM. Hindi pa tapos ang laban kasi si Demon Knight naman ngayon yung pinagbabarel. Atras muna sila habang nagbabasag at kumukuha ng plato si Xnova sa gitna. May trade sila na pinipilit dun sa bandang gitna pero wala na naman silang nakuha. Oo, parang plato lang talaga yung nakuha nila doon. And that is a flicker expended mula kay Shizo and Lord JM. Nakakuha pa nga ng kill ang Aurora doon kaya naman mas lalo pang lolobo ang kanilang gold lead to a 3,000 gold lead. At tumataba lamang ng tumataba si Domenkite.
legit na wala silang may papanalong laban kung magiging ganun lang yung tempo ng ginagawa nila. They have to do a little extra para mabasag yung ginagawa ng Aurora. Okay. Kahit Heavy spin, nakatakas lang. Aray ko. Ang dami nilang ipinilit doon. Pero wala silang nakuhang sukli. medyo magiging mahirap pa yung next na turtle kasi again, if this tempo will continue as it is, diretso lang yung Aurora na kunin yung objective. This time ay pa-delay ang Dark Knight Pulse. Okay, nagamit. Nandun din yung Phoenix Tower. Nakakuha sila ng kill doon. Pero si Domikite nakakasayaw. Napilitan gamitin yung kanyang flicker. Pero tuloy-tuloy pa rin din si Domikite. Papasok pa si X-Nova. Atras muna. Kalahati yung buhay ni Domeng. Pero parang tagumpay pa rin ata yung para sa AP Bren, ha? Ito na talaga yung yung masasabi natin na sumusubok talaga yung AP Bren na makahanap ng kill. Sadyang napakasakit na lang talaga ni Domeng Kite at 6 minutes in. Ganun yung yung laya na binigay sa kanya nung early game, talagang siya yung binibigyan ng proteksyon and pinipigilan ng Aurora yung right side ng river lagi. Every single time. Kasi wala naman na silang problema doon sa EXP. Nagkasukatan na Edward, siya pa yung nakabawas, hindi rin siya nasasaktan doon sa isang alis. So, nagiging gravity ng ikot ng Aurora would be towards Domikite. They have to scale this Harit as perfect as they can. At ngayon mukhang susubok na naman na lumaban dito ang side ng AP Bren. Mukhang di sila makakaalis ng mid lane do. Okay, Falling Summer nagamit. Sakto din! Yung Throne of Ruin, pero maiipit yung dalawang membro mula dito sa AP Bren. At dumating na lang si Domikite para kitilin ng mga buhay. May trade na ginagawa dun sa may top lane. Itong si X-Nova, wala silang choice break. Kailangan nilang gawin to. Walang iya yung spin doon ni Demon Kite. Dalawang AP Bren members na ipit niya sa isang iskinita. Ang malapit doon, hindi pa yun dalawang... Oh my God, Edward! Oh my goodness, yung pinakahuling sapak nung Bravest partner ay tumama pa. Wait lang, hindi pa tatapos dito ang Aurora Gaming. Natama yung tot, pero yung hook na doon, Bloody Hand ay nailapag. Same with Zaman Force. Killing spree na si Domikite. Hindi na talaga mapigilang literal. Pwede pa sila magbasag ng torre sa gitna. Men, disaster na naman ang naabutan ng AP Bren. Nira-rundown na ng Aurora ang AP Bren. Again, mapa talaga ng Aurora. Itong expanding rivers at nakikita natin kung paano nga ba nila i-up yung tempo sa ganitong klaseng laruan. Masyadong marahas, masyadong mabilis. Every single time na cooldown yung Bloody Hand mula kay Light, may mangyayaring krimen if you are Aurora. The best thing AP Bren can do is to continuously pressure the side lanes. Pero dahil nga expanding rivers, merong kakayahan ng Aurora na habulin kung sino man yung nagsisplit push. Pero ingat lang, ang pinakailangan gawin ng AP Bren dito, they have the right para mag-split lang mag-split. Kasi technically, hindi sila mananalo kapag teamfight ang usapan. And look at this, masisilip natin sa Infinix in-game equipment. Damage type lapu-lapu ang binibuild ngayon ni Edward. Kaya naman pala napakahapdi ng kanyang bravest fighter dito. At katulad na ng sinabi ni Joshi, wala nang karapatan na mag-def dito ang side ng AP Bren. Mas lalo na kapag may umaaligid around Domikite. Ano po bang natitira para sa AP Bren? What is the win condition left para sa kanila? Dapat perfectly placed and layered yung mga skills na meron. But Lord JM, okay, makakatakas naman siya doon. Nagamit na rin yung Dark Knight Pulse. And again, we're talking about yung ganitong layer ng skills na pwedeng gawin ng AP Bren. Parang pinabilit ata. Nagamit din yung Breaker. Bloody Hand! Mamamalam si Lord JM. River Manipulation na nagamit sa likuran si X-Nova. Kinakalmot-kalmot si Domikite! And this time ay mamamatay si Domikite. Magandang trade pa rin ito para sa AP Bren. Pero iipit na with the Javis Spin. Hindi nila mailigtas. Itong si James Punks. Dalawa na lang ang natitira para sa AP Bren. Habang titrade muli si X-Nova. Clear wave dun sa may bandang iba. Kaya lang kasi expanding river, syempre, makakasunod din sa'yo yan. Ako! Hinahanap na nila si X-Nova. At tatakbo na rin with a flicker as well. Pero Edward, naghahabol pa rin ng ipis. Okay, ang tanong, sino makakasampal? Ay, wait lang, minamicron pa. Kaya lang, hindi na siya aabot. Pinagtulong-tulungan ng Aurora. Hindi ata sapat yung oras na yon na binili dito ni X-Nova at igugo na agad ng Aurora itong Lord. Hindi na nila kaya sobay sa teamfight talaga. Even if maganda yung layer ng talon mula doon sa Esmeralda and Alice, hindi nila masaktan ng mga members ng Aurora. Good thing naman nakuha na ni buhay ni Domikite, but that was just, yung parang crumbs lang sa tinapay na kinakain ng Aurora. Kasi
for the 10 minutes na nagdaan, it was really Aurora dictating every single tempo of the team fight. Kapag nandyan yung ulti ni Light, kapag nandyan yung hook na pwedeng tumama, and not just the accuracy dependency of the hook, yung ini-impose na threat ng mga hook na yon para magulo lang yung pwesto ng AP Bren. And si James Punks pa yung nagiging fall guy ng mga hook na yun. Tsaka hindi rin talaga pwedeng pumatol kay Doming kahit no kapag katabi talaga yung Franco kasi anytime may pwede kang kagatin with a bloody hand. And sa ngayon no, X na team fight para sa AP Bren. Kailangan nila dumepensa no, at this point di mo muna kailangan isipin kung ano pa bang natitirang win condition dahil ang natitira para sa AP Bren ay kanilang inhibitor turrets na mukhang gusto nang basagin ng Aurora. Grabe, hindi na inantay yung Lord hindi na pinalapit Papadali. pa. Papasok si Demon Kite, meron pa naman siyang heavy spin si X-Nova. Naghahanap sila ng aatras. Pero nakita ata ni Light itong si X-Nova, yung kanyang plano, cutting the minion waves doon sa middle. At ito na lang muna ang ginagawa ng AP Bren kahit paano pamatay sunog. Oo. Kailangan na naman talaga nilang bumili ng oras, no? I think it was the mindset na binato rin ni Chuck, no? 2 to 3 seasons ago na at some point daw ay bumili lang ng oras. May sinabi siyang salita na hindi ko pwedeng sabihin. Basta magkakamali din daw yan pagdating ng late game. But we are talking about Aurora Gaming. So far, napakalinis ng MLBB na kanilang pinapakita. Parang napakahirap na mag-expect na magkakamali din sila. Kung hihintayin mo lang na malaglag yung bayabas, medyo mahirap yun. You have to force that mistake for Aurora. And ang pwede mag-force doon would be yung mga ganitong klaseng initiations. Okay, pasok sila. Ang baba ng buhay. Shizu! Heavy spin na nagamit si Shizu ay kailangan matras. Flicker na force na niya. Pero sa X-Nova ay kailangan ding lumayo. Pumasok na pero kinagat lang siya! Dito ni Light! Edward na unstoppable na! Yung ay kailangan mag-flicker. At naka-atras Shizu dito ay mamamatay pa. Buhay pa rin kasi si Doming ang kanilang napatay. X-Nova ay tumatakbo. Binibili na naman ang oras dito ng Aurora. Crucial yung ginawa ni X-Nova doon. Una, clear niya yung minions na nagpo-push doon sa inhibitor turret. After that, nailang yung mga members ng Aurora, they have to really push again yung mid lane. Pero nag-shift sila ngayon ng target. Nahanap ni Shizu, and even si Lord JM. Dahil kinagat na ni Light itong si Lord JM, nagkaroon ng laya itong si Shizu. Magkakaroon na rin siya ng mga sustain items na kailangan niya against that Harif. There goes the brute force, and even that Oracle to amplify the shields na binibigay niya and yung movement speed. Kaya nabuhay si Shizu doon sa engagement na yon. And AP Bren can continue doing this, pero up to what extent? 17 minutes? 19 minutes? Oh yeah, pero at least nabawasan nila ang gold lead na hawak dito ng side ng Aurora. That is the Winter's Crown Pop para dito kay Light. Mula sa almost 7K, bumaba na ng 5.5 ang gold lead. Pero lamang pa rin ang malaki ang AP, ang Aurora dito. Conceal play, binato na ng AP. Bren, naharap nila si Edward! Alam nila, walang defensive item si Edward. Napakakatay nung kalmot. Shizu? Pero si Shizu may ibit ba? Retribution na yung ginamit na ni Demon Knight. Heavy spin na bibitawan na rin. Kailangan matras si Shizu. Aabot lang ba siya? Ililigtas sana ni Roger pero hindi umabot. Kaya lang si X-Nova ay nakakuha ng kill. Mamamatay itong si Edward. Napakagandang shot mula sa kanya. Fritz Yako sa likod. Kaya lang si Doming kahit nagwawala rin ako with a kill. Kaya lang buhay pa at tumiyempre mula din sa Aurora. At si James Punks ay namatay. Dalawa na lang ang natitira para sa AP Bren. Mukhang libreng lord na ito para sa kupunan ng Aurora Gaming. Wala nang kayang lumaban para sa side ng AP Bren. Kaya na may lista mo na ang lord na ito. Ano ang kailangan gawin ng AP Bren para tumipensa sa upcoming Lord Siege ng Aurora? Kailangan agad ba-clear yung minions doon sa top lane ng AP Bren o bottom lane nila rather sa view nila, and yung mid lane kailangan ma-clear din na mabilis. Yung ano naman, yung bottom lane naman ay okay lang din dahil may mga minions medyo pantay pa yan at this moment. Pero paglabas ng Lord kasi, doon magkakaroon ng differential. They have to really plan how they want to defend this. Pwede nga gawin ni X-Nova ay mag-snipe ulit ng backline o i-cut niya yung mga minion waves, tapos yung ibang members ng AP Bren kailangan tiisin yung front to back damage na gagawin ng Aurora. And ito yung kailangan talagang abangan for AP Bren kung magagawa ba nila lahat na nabanggit mo dahil sa dinami ng sinabi mo, no, parang ang hirap gawin ng first step pa lang. And for the side of Aurora Gaming, tinitignan nila na ipatuloy pa ang kanilang win streak sa ligang ito. Gusto nilang sabayan ang 13-1 ng Onyx mula sa Season 14. But for AP Bren, they are looking at tournament life. Kapag natalo sila dito, ay tapos na ang kanilang playoffs contention. Makakadefend
Nakadepensa pa kaya ang mga beast mula sa siege ng Aurora? Okay, nabasag yung Torre sa ibaba. Ngayon yung Lord ay sinasalubong nila Edward ay humarap na rin at nagpapakita sa mga miyembro dito ng AP Bren. Tagumpay ang unang flow ng wave na kanilang na-clear. Sapa. Ngayon gitna naman ang magiging target. Meron pang heavy spin dito si Demon Kite. Papasok pa si Lord JM, hindi na nga muna. Sasalubungin na ni James Rock, hindi na pa didikitin para doon sa kanilang Torre. Shizu ay humaharap na rin. Aray ko. Napakasakit na ng mga hit. Ah! Lord JM, minabutan. Itong si Dominic Kite, makakatakas. Si Roman Roman yung nagamit, pero nagpagamit din. Nakapit doon. Winner's Crown. Lord JM, hinahabol pa rin si Dominic Kite. Mamamatay Ako po. itong si Aqua. Talagang ang target Tapos na. na dito si Dominic Kite. Nakatatlo na, magiging apat pa nga ata. Pop lang yung immortality. Ngayon si Lord JM. JM? Next Nova na lang What? dito. Mapapatay nila si Dominic. Atras muna si Next Nova. Pero maubos ang AP Bren. Aurora Gaming ay magpapatuloy at ang kanilang win streak ay hahawakan pa rin nila.